Maayong gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong mapadayonon nga Powerhouse Meeting. Salamat sa inyong mga kinabuhi, sa inyong padayon nga pagsunod nining atong pagsangkap ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. So karong gabi na anen kita sa ikawalo ka bahin niya nga atong series of study about the characteristics that makes a true leader. So last week, kung atong mahinumduman, that a true leader, for him to be effective, he needs a combination of a team and a strategic plan. Manang atong gihimong sinugdanan, no? Sa atong pag-isgot ato niaging simana. So para mahimong epektibo ang tinuod ng mga pangulo, kinahanglan doon na siya ay kombinasyon sa team o sa iyahang plano. Unya last week, naisgutan na ito pag-ayo, unsa ka importante nga kinahanglan na ang tay team. No? Kaya lagi, atong nasabtan that success is not possible without the help of people. Kana bang pag maghimo ta sa ministry, dili pwede mag-inusara ta. Dili pwede magsulo-sulo ta, no? Dili pwede nang gitawag nag Lone Ranger, no? Bisan si Lone Ranger na siya'y tonton. Di ba, no? So, naisgutan nato last week ka-importante sa pag-angkon og usa ka team. Karong gabi ang sumpay adto, no? Ang about the strategic plan. So, mao na po ni nga atong isgutan karong gabi. Ang maayong pangulo, ang tinuod nga pangulo, dili lang naa siya'y team, naa siya'y plano. Amen. So atong basahan ng atong scripture, Proverbs 16, verse 1 hangtod sa 3. Ingon dinhi, we can make our own plans, but the Lord gives the right answer. Verse 2, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Verse 3, commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. This is the word of the Lord. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for giving us this wonderful time together, Lord, to study more, to learn more, to be equipped the more, so that we'll become more productive in our ministries, in the works that you have entrusted to us. So tonight, dear God, we ask your Holy Spirit to minister to all of us. Teach us, Lord, your ways. Reveal to us what we need to hear tonight so that we can be more useful in your kingdom. So, dear God, I trust to you, my life, even our followers tonight. Thank you, Lord, for loving us, and thank you, Lord, for blessing us together. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! So, welcome tanang mga pastors nga nagsunod nining ato ang padayon nga pagsangkap, mga kasimbahanan nga nagsunod nining ato pagsangkap, ang Ginoo mga panalangin kaninyo, ang ato mga primary leaders nga hangtod karon ako ginadasig nga aghaton gyud ang atong team of 12. Nahangtod karon ako yung gihandom nga unta makita nako aning atong online. So, ang Ginoo mga panalangin kaninyo. Welcome pod mga Simbalay leaders. Salamat sa iyong kinabuhi. May the Lord continue to bless you. May the Lord continue to fill your hearts with excitement as we look forward for the coming of God. So, padayon ta sa ato ang study karong gabi. An observation said, doon ay nag-observe ba? Nagtuon siya. Unya, iyang nadiskubrihan, ingon pa niya, that not many people are into planning.
Ang buti pasabot ba nga, sa iyang obserbasyon, sa iyang palibot, ingon niya, dili daghang tao gaplano. Dili daghang tao nagaplano. Many people do not have a plan, even in their own lives. Daghang mga tao nga wala sila gaplano, bisan para sa ilang kaugalingong kinabuhi. Wala sila gaplano. They just allow days to go by. It becomes weeks, becomes month, even years. No? Daghang mga tao nga ilalang palabay ang mga adlaw silang kinabuhi. Nothing happens. They just hope in good faith. No? Nagalaom lang silang unta. Maswertihan. Unta, di buinason. Ana. Na yung mga taong inaana lang. Unya, kung unsalay mahitabo silang kinabuhi, unsalay mo abot silang kinabuhi, mora na ilang dawaton. Ana ba, murag, gapalabay lang sila sa daghan untang mga posibleng oportunidad. Tungod kay wala sila gaplano sa ilang kinabuhi. But listen to this. When you and I do nothing and continue living without a plan and just going through life without a clear picture of what God wants, it is the best way to allow our enemy to destroy our future and our God-given dreams and destiny. Mao na nga, kung ikaw ako, wala ka plano, mao na ang pinaka-epektibong paagi nga atong gitugutan ang kaaway nga moguba sa atong hayag nga kaugmaon. What I mean is that, if we want to be successful in life, if we want to succeed, if we want to be used by God effectively, we need to do our planning. Amen. Hallelujah. Now listen to this. Nobody arrives at our own destination by accident. Walay tao nga niabot sa iyang hayag nga ugba nga aksidente ang pagkaabot niya dito. Walay nana. No? Walay kanang ingon na to ba nga naswertihan ta. Mo nang nahaya-haya tong kinabuhi. We need to be a person who understand what God wants for us and make plans to achieve them. Amen. Kay lagi, dili ta mo abot dito sa atong hayag nga kaugmaon. Dili ta mo abot sa atong success. Dili ta mo abot sa atong insaktong productivity kung wala tayo buhaton. Muna nga, ang kalampusan, dili na mahitabo by chance. Or, dili na sa mahitabo by accident. Nga murag, pagbata na to, nakurat na lang ta, kay ni-asinso na ta, walay nana. Kinahanglan, mahimutang mga tao, nga nakasabot ta kung unsay plano ni God, kung unsay kabubuto ni God sa atong kinabuhi, unya, maghimo tag plano para makabot na to ang katuyuan sa Ginoo. Amen. We need to know where we are going and make plans how to get there. Amen. Kinanglan sa atong kinabuhi, kabaluta asa ta padulong. Kinanglan kabaluta asa atong rumbo. Unya, maghimo tag plano unsaon nga mo abot ta didto. Amen. Kay lagi dili ta mo abot sa hayag nato nga ugma, dili ta mo abot sa katumanan sa atong mga damgo nga aksidente lang. Kinahanglan masabtan nato unsa ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, unya magplano ta unsaon nga maangko nato ang plano sa Ginoo. Amen. Proverbs 21 verse 5 nag-ingon, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Unsay ingon sa scripture? Ang maayo nga plano ug pagtrabaho niini muhatod ka nato ngadto sa kauswagan. Pero kanang shortcut, kanang swerte lang, bitaw? Wala. Kapildihan ang sangputanan ni anak.
Now, unsay gisulti sa Ginoo kanato dinhi aning bersikulo ha. God is telling us to plan. God wants us to think ahead. Oh, muningon niya dinhi. So, good planning and hard work lead to prosperity. Murag ang gingon ni Lord sa atoa ba nga, kung magplano ka, maghuna-huna ka in advance, muasinso ka. Muna ang akong nakita nga buti pasabot sa Ginoo kanato karong gabi. Dili ka nang magsige ng taglaom nga nay maayong mahitabo. Magsige ng taglaom nga one day we will succeed. One day we will prosper. Na kung sige na tag one day, no day ang mahitabo anak. Wala kay asahan anak. Kay dinhi prosperity, masabtan nato dinhi that prosperity and success never come by accident but by careful planning. Kita tanan mo sulti planning. Muna pag nagingon si Lord sa imog sa kuha, pagplano oy. Ayaw siya handom nga, one day unta Lord, masinso ko, one day unta Lord, magamit ko, one day unta Lord, kanang mahimo kong hayahay. Walay inana. Those good things will not come by accident. They are a result of careful planning. Amen. Amen. Hallelujah. Muna nga, dunay usa ka tawo nagsulti, when you fail to plan, you plan to fail. Sa ingon sa katao, isya nga, kung mapakyas ka sa paghimo og plano, nagplano ka nga mapakyas. Muna nga, ang bunyi pasabot ba, nga kung ang tao walay plano, pakyas ang iyang kinabuhi. Pero kung dili ta gusto mahimong pakyas ang atong kinabuhi, magplano ta. Amen. That's why making plans and practical preparations can be an important characteristic of a true leader that will bring him to prosperity and success in life and in his ministry. Ato ginagtimanan pagayo, no? Kay lagi kining nindot nga mga butang nga atong ginadamgo, dili nimo abot sa tuwa nga aksidente or swerte or boynas lang, dili. Moabot na sila kung magplano ta. Mo na ingon ako sa katao, when you fail to plan, you plan to fail. That's why true leaders are outstanding at strategic planning. Kadtong mga maayo o ginsakto gid nga mga pangulo, power kay sila when it comes to planning. It is one of the more important strength that a true leader should have. Planning. Pag ang usa ka tawo ga plano, it makes him a true leader. So what is strategic planning? It is the ability to look ahead and prepare for the next step with some accuracy. Muna siyang strategic planning. Tawag siya strategic tungod kay giplanuhan gid siya nga mga lakang. Planado nga mga lakang. Muna ang strategic planning. So it is the ability to look ahead and prepare for the next step with some accuracy. Muna siya ang strategic planning. So, a plan is simply a road map to bring you and me to our desired destination in life. Ang plano di ay, mura ni siya og dalan, mura ni siya mapa, nga gagiya sa atoa padulong sa atong gihandom nga kalampusan. Ang plano. Muna siya nga atong mapa. Muna siyang mugiya nato para sa atong kalampusan. Muna pag ang tao walay plano, wag yun siya kapaingnan. Magulat lang siya swerte. Muna yung testimony pirmi, ay gilibre kong kaon, ay gilibre kong sakay, ay gilibre ko. Ana ra yung testimony pirmi. Kaya wala man siya plano sa iyang sarili.
Oh, mo nang swerte-swerte lang na sa iya ha. Kung wala, pasensya. Kung naa, praise the Lord. Murag ana lang bitaw yang kinabuhi. Kabalo ka, dili inaana lang ang gusto ni God sa tuwa. Oh, God wants us to succeed. God has prepared every one of us a destiny. He planned for our nice future. Nabito verse Bible, ingon siya, for I know the plans I have for you. Oh, si God na siya plano para sa imo. Pero ikaw, pangutanan ako, na ba kay plano para sa imong kinabuhi? Oh, mayo si God, kay plano para sa ato. Siya, for I know my plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a nice future. Oh, muna plano ni God. Plano ni God na kay hayag ka kaugmaon. Ang pangutana, plano ba ka nga maabot ka dito? Oh, kung magpalabay ka lang sa mga adlaw sa imong kinabuhi, hasta mga oportunidad unta nga para sa imo, nilabay lang pud sila. Unyang imong kinabuhi, mao ra gyapon. Wala gaabanti, kay wala man kay plano. Amen? Are you following? Oh, very important. That's why, usa sa characteristics sa tinuod nga mga leader, plano sila. Dili lang igo nga naa sila team, naa sila plano. Kaya sabi ng Bible, ito gibasa na ito ganiya, yun siya, Proverbs 21 verse 5, yun siya, good planning and hard work leads to prosperity. Mauna nga, kining ideya bitaw, plan your work and work your plan, diri gibuhat, diri gikuha. If you want prosperity, if you want success in life, good planning and hard work are necessary. Muna nga diri gikuha ng ideya, plan your work and work your plan. Amen. Planuhang imong trabaho. Planuhang imong trabahoon para maabot ka sa success. Plan your work and work your plan. So magplano ka sa imong trabahoon, dayon kung nana kay plano, trabaho ang imong plano para ihandos ka ngadto sa tinuod nga kalampusan. That's why true leaders should never be satisfied with maintenance technology. Ako na obserbahan, ang mga tinuod nga mga pangulo, dili sila makontintuwa na bitawng gitawag og maintenance technology, kana bitawng okay na. Sige, maay na lang na. Ano bitaw? Pwede na. Ano bitaw? Dili inana ang mentalidad sa tinuod nga mga pangulo. True leaders are never satisfied with maintenance technology, but should be constantly looking for ways to improve themselves and the things around them. Muna ang tinuod nga pangulo. Dili sila makontentuhan ng maintenance nga technology. Kanunay sila nagapangita og bag-ong mga ideya, nagapangita sila kanunay og bag-ong mga paagi, nagapangita sila kanunay og bag-ong mga sistema unsaon nga ma-improve ang ilang sarili ug ang sitwasyon nga naa sa ilang palibot. Mao nang tinuod nga leader. Mao na nga ang tinuod nga leader, yes, we enjoy what we accomplish for the day, but we should never stop thinking of what can better be done for tomorrow. Anang tinuod nga pangulo. Yes, happy na siya kung unsay ma-accomplish niya sa tibok nga adlaw. Pero gapadayon na siya guna-huna unsa pa gyud ang maayong buhaton para ugma. Pero kung ang tao maintenance technology, mubangon lang na siya. Muragwa lang. Hantod matug na lang pud. Why mahitabo siya kinabuhi. Muagi ang adlaw. Nahimong simana na. Nahimong bulan na. Maugi hapon ang iyang kahimtang. Kay ana ang tao nga gahuna-huna lang og maintenance ka technology. Pero ang tinuod nga pangulo, malipay man na sila accomplishment karong adlaw. Pero padayon sila gaplano. Padayon sila gapangitag maayong pamaagi. Padayon sila gapangita og bagong ideya unsaon nga mas mo improve pang ilang kaugalingon ug ang ilahang palibot. Hallelujah. That's why every successful leader I know never lack intelligence.
They never lack they never lack critical thinking skills. They never lack a genuine hunger for new ideas. No wonder they're prosperous and successful. Muna akong nakita sa mga tinuod ng mga pangulo, no? Kining ato mga mentors bitaw sa vision. Oh, grabe kay sila. Dili sila makontento unsa na ilang nadawatan, no? Gapangita pa sila bagong ideya para ma-improve pag yun ang ilang kaugalingon. Oh, muna nga akong naobserbahan sa ilaha, no? Ang atong mga leaders, mga national leaders nato, naobserbahan ako sila, wala sila nagkulang og kahibalo. Oh, wala sila nagkulang og kanabitang diskarte. Kanunay sila ga plano, kanunay sila ga una-una, unsa pay maayo nga buhaton. Oh. Mao nang gasinso sila. Oh. Bisan asa mo tanaw ka sa business world, kanang mga tao bitaw nga ga-engage bitaw sa business. Unya, ang ilang attitude, di sila gusto mo palabay lang, di sila gusto kanang maintenance lang. Gapangita na sila mga bagong ideya. Gapangita sila strategy. Gaplano sila. Mao nang successful sila. Oh. Oh. Katong mga leaders nga ga-succeed, ang hinungdan, kay gaplano sila. Na akong pangutana para sa atong tanan karong gabi. Gusto ba ka mo asinso? Ha? Kitang tanan, gusto taana. Gusto ba ka mahimong successful? Amen. Kitang tanan, gusto taana. Make a plan. Not make a wish. Oh. Gusto ka mo asinso? Gusto ka mahimong magmalamposon sa kinabuhi? Make a plan. Not make a wish. Oh. Ayaw ng sana all lang. Oh. Pagplano. Oh. Oh. Tanaw ta sa uban, musilta yung sana all. Ay, nagsakay sa plano. Ay, nagato siya beach. Sana all. Sige na tag sana all. Kaya sige na matag make a wish. No. Make a plan. Gusto ka mo asinso. Gusto kang gamiton pag-aya sa Ginoo. Make a plan. Do not make a wish. Amen. Amen. So, makita nato din that planning is very important. It is biblical. Amen. Amen. Usa na siya sa kinaiya sa Pangulo nga tinuod. Gaplano. Amen. Now, doon ay mga common objections about planning. No? Doon ay mga objections aning planning. Muna nga na yung mga tao, bisan Christian, usay di na siya gahago nga gaplano kay naaman pod goy mga objections. Gusto na ko i-share sa inyo. Okay. Una nga objections to planning is self-dependence. Una nga objection. Kada bitaw magsugod ta og salig na sa atong abilidad, sa atong kaugalingon. Muna siya objection. Ang atong verse nag-ingon sa verse 1, Proverbs 16 verse 1. Hindi we can make our own plans, but the Lord gives the right answer. Makahimo tag atong plano, pero ang Diyos ang muhatag og insaktong tubag. Unsa mo ti pasabot dinhi? Ang ubang Christians nga nagbasa ani, nagtuo sila that if we are doing our planning and preparing for something that is ahead, we are not operating in faith and not trusting God for provision. No, ang uban nga gabasa ning bersikulo, gaingon sila. No, ubang Christian gabasa ani, gaingon sila nga kung kita daw gaplano, unya gaandam ta kung unsay gusto na to mahitabo sa unahan, ang buti pasabot daw ana, wala daw ta gakinabuhi diha sa pagtuo sa Ginoo. Kay gaplano gud ta. Moingon nila, wala daw to gakinabuhi sa pagtuo. Wala ta gasalig sa paghinagbo sa Ginoo. Pero ang tinuod mao ni siya. Planning never remove our dependence on God. Listen to this. Planning never remove our dependence on God. Why? Because we will always be
and always be needing God to provide for us. Mao nang tinuod. Gakinahanglan ta nga hinagbuon sa Ginoo ang atong panginahanglan. Gakinahanglan ta kanunay nga hinagbuon sa Ginoo ang atong mga suliran. Gahandom ta kanunay nga hinagbuon sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan. Kanunay ta nagatamod, kanunay ta nagaduol, kanunay ta nagasalig sa Ginoo sa tanan natong panginahanglan. Unya, kung gaplano ta, wala nagpasabot nga wala na tagasalig sa Ginoo. Oh, kay siya magyud ang atong ginasaligan. Siya magyud ang gahatag og tinuod nga tubag ingon ng Bible. Pero kung gaplano ta, buti pasabot nga atong ginaisa sa Ginoo ang atong kahimtang sa kinabuhi. Unya, gahulat ta kung unsa ang lihokon sa Ginoo. Amen. Nayon sa ka-verse nga sulusama pagkasultiani. Ingon niya dinhi Proverbs 3 verse 5 and 6. Inani pagkaingon, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Verse 6, ingon niya, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kung siya buti pasabutan ng versikulo nga, when we do our plan, we seek God's will. Kung gahimo ta og plano, buti pasabot nga ginapangita nato unsag yun ang kabubuton sa Ginoo. Why? Because we don't trust our plans. We trust the will of God. Amen? Even though we make plan, but our trust is in God. Is in the will of God. Muna nga, sa diyang gaplano ta, wala mawala ang atong pagsalig sa Ginoo. Hinunuha, ingon number 6, we seek His will. In all we do, in our planning, in our preparing for the future, we seek His will. In all things we do. And so, God will show us which path to take. Muna siya ang plano. Ang plano, muna siya maghatag og luna nga makalihok ang Ginoo. Mo bitaw nga sa ubang tao, nganong di makalihok ang Ginoo man siya nga plano? Wala man siya nga plano. Kung gaplano di ita, matud pa ning bersikulo nagsalig ta sa Ginoo. Kay diha sa atong paghimo sa plano, gipangita nato ang kabubuton sa Ginoo. Aron ang Dios mutabang kanato sa pagpakita sa ato unsa ang lakang nga atong buhaton. Hallelujah. Amen. So when we do our plan, we seek God's will because we don't trust in our plan, but we trust in the will of God. Amen. We do our plan, but do not trust our plan. We seek God's will because we trust in His will. Nagabuhat tag plano, pero wala tagasalig sa atong plano. We seek God's will because we trust in the will of God. Amen? So pagbuhat tag plano, muna siyang pagpangita sa kabubuton sa Ginoo. Buhat ang plano. Nya atong isa sa Ginoo, Lord, unsa may among buhaton. Nami plano. Amo ni iduso, unsa magyo imo kabubuton Ginoo. Muna siya. Muna. Gahimo tag plano, wala mawala ang atong pagsalig sa Ginoo. Kung naghimo tag plano, wa nagpasabot nga nagsaligtas atong kagalingon. Gahimo tag plano, yes. But we seek the will of God in everything we do, even in our planning. Amen. Amen. So, dili tinuod ng mawala ang self-dependence on God if we do our plan.
Kaya ang tinuod di ay, kung maghimo tag plano, it means that we depend on God. We seek His will. Amen. Ikaduha, nga makita nato dinhi nga kanang objections, self-confidence. Self-confidence. Unsa kay ito ganiyang una? Self-dependence. Kining ikaduha, self-confidence. Nay nakarecord sa James chapter 4. Look here. You who say, today or tomorrow, we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. Verse 14. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like a morning fog. It's here a little while, then it's gone. Verse 15. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Kung basahon nimo ni siya plainly, kung simple lang pagkabasa, kasagaran matintal ta sa pag-ingon nga tanawa ingon ng Bible kanang dili ligita pwede mo ingon nga ugma sunod adlaw sunod tuig mo ni akong plano, sunod tuig mo ni akong buhaton, sunod adlaw mo ni akong plano. Dili pwede ligyo kay ingon ng verse 14. Unsa mo kabalo? Unsay mahitabo ugma? Makasiguro ba ka nga maugmaan ka? Ana bitaw? Kay unsa man ato kinabuhi, mura lang ni siya og yamog nga ini kabuntag mahanaw ra. Makita nimo karon ya taw-taw mahanaw ra. Hinuon ingon sa verse 15, ang kinahanglan isulti nimo kung gusto ang Ginoo niini para sa ako, nan buhaton ko to, ana. You see, mo na ingon ng uban, dili lang kita pwede makapanganti nga mo ni atong buhaton, mo ni atong planuhon para ugma, di ta makaingon ana. Kay lagi, ingon pa niya, because we do not know what life will be tomorrow. Ingon ng verse 13. What kabalo? Verse 14, ingon niya, what kabalo unsay may tabo ugma. Muna dito makaingon nga mo ni buhato na to ugma. Pero, kung imong pamalandungan pag-ayon ni nga bersikulo, imong makita dinhi that James is not opposed to planning. But instead, he is warning against planning without God. Muna buti pasabot diri. Kung imo ni pamalandungan pag-ayo, wala nagingon si James dinhi nga ayaw pagplano. Wala sa nagingon ana. Hinoon, nagwarning si James dinhi kung gaplano ka, niya wala ang Ginoo sa imong plano. Mao na siya ang buti pasabot diri ni James. James is not opposed to planning because planning is biblical. Gibasa na to ganiya, good planning and hard work will lead us to prosperity. So planning is biblical. James is not opposed to planning. Instead, he warns people that make plans without God. Kabantay ba ka? Na yung mga tao nga gaplano, wala labot ang Ginoo. Kaya ngayang plano para lang siyang kaugalingong kagustuhan, para lang siyang kaugalingong kalipay, para lang siyang kaugalingong katagbawan, gaplano siya para siya lay malingaw. Mao na siya ang plano nga walay Diyos. Kaya ang plano, mag-iungit ang plano nga uban ang Diyos, ang atong plano para ikalipay sa Ginoo, dili lang kanato. Amen. Mangutana ko, kanang imong plano sa imong kinabuhi, makalipay ba na sa Ginoo? O ikaw ray nalingaw, anak? Muna buti pasabot diri ni James. Dili siya opposed sa planning because planning is good. Ingon ang Bible. Pero what James is saying here, he is warning against planning without God. Kaya sabi ng verse 3 sa scripture natin, commit your actions to the Lord. Proverbs 16 verse 3. It says, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. So kung naatong itugyan sa Ginoo ang atong mga lakang, ang atong plano magmalampuson. This is telling us not to put our
confidence on ourselves but to our God. Muna yung ipasabot din Muna nga, kung kita ka plano, wa nagpasabot nga nawala na ang atong kumpiyansa sa Ginoo, ang atong pagsalig sa Ginoo. Kay nagsalig na ta sa atong kagulayon. Dili namon buti pasabot. Kung kita ka plano, atong ginatugyan sa Ginoo ang atong mga lakang. Amen. Kay wa ta kakumpiyansa sa atong kagalingon. Gasalig ta sa Dios. Amen? Wala tagasalig sa atong kagalingon, kundili gasalig kita sa Diyos. That's why, when we make a plan, we should always ask ourselves this very important question. Is this plan in agreement with the will of God for my life? Muna importante kayong ipangutana na to. Kada panahon nga maghimo tag plano, mao ni ang atong ipangutana. Kini bang planuha nga akong buhaton? Tukma ba ni sa kabubuton sa Ginoo para sa akong kinabuhi? Kining plano nga akong buhaton karon, uyon ba ni sa kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi? Pag ang tubag, yes. So kana nga plano, itugyan sa Ginoo. And God will lead us to the right path, to the way of success. Hallelujah. Hallelujah. Ikatulo, nga argument din is about self-contentment. Kana bang, nagplano rin ka, Brad. Waday ka makontinto sa mong kinabuhi. Ano kita? Iyon ang verse 2, sa atong verse, Proverbs 16. Iyon siya, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. No. Always remember this. The Lord always looks at our hearts, and He always examines our motives. Now, this scripture is telling us that God always examines our hearts, whether we are contented or not. Ginatanaw sa Ginoo nga atong motibo, atong kasing-kasing. Kontento ba ka o dili? Kontento ba ko sa kinabuhi o dili? But, what does it mean to be contented? Gusto na ko ni ipangutana. Unsay puti pasabot anang contented nga gingon sa Bible? Duha ka butang dinhi ang akong gusto ihatag sa inyo nga inyong balansihon. When we ask question, what to be contented means? Una, does it mean I should have my desires limited only to that which I already have, which I already achieve? Kanang contentment nagpasabot ba na nga that I should have my desires limited only to that which I already have, which I already achieve? Ang tinuod ba contentment, limitado lang ba na siya nga mga pangandoy kalabot sa mga butang nga atong naangkon ug ato nang nakabuot sa kinabuhi? O does it mean that contentment, that I should have the desires limited to that which God wants me to have, which God wants me to achieve? Ako, husbon, kay para maklaro kaayo. Ang tinuod ba nga contentment, nagpasabot ba ni nga ang akong pangandoy limitado lang sa mga butang nga akong naangkon sa kinabuhi? Nga ako nang naangkon karon? O limitado ba ni siya sa mga butang nga gusto sa Diyos nga akong maangkon? O gusto sa Diyos nga akong angkonon? Ano ito?
Ang contentment ba, limitado na ba na sila sa imong pangandoy nga imong angkonon? O ang contentment nga tinuod, limitado kalabot sa mga butang nga gitinguha sa Ginoo nga imong maangkon? Nga kinahanglan, gusto ni God, imog yung angkonon. Napamila pa kayo. Aning kinabuhi dinhi, makita nato nga si God, dako ang iyang plano, dako ang iyang tinguha, kalabot sa mga butang nga gusto niyang maangko nato sa kinabuhi. Muna ko moingon ta nga, magkontinto na lang guta, brad, unsay naa diri. Ang akong pangutana, mao ba na siya ang limitasyon sa mga butang nga gusto ni God maimuha? Huna pa kayo. Kaya mo yung taba nga, sige na lang, good brad, bahalag pobrita. Okay na ni, ang importante buhi. Bahalag di kailan may nga atong sudan, ang importante buhi. Bahalag good, o ginani lang, simple lang ang atong panginabuhi. Basta ang importante, malipayon. Ang akong pangutana, kanang imong giingon nga pagkakontinto na lang sa mga butang nga imong naangkon. Nang mangutana ko, sibo ba na siya sa gusto sa Diyos nga imong maangkon sa kinabuhi? Doon na ingon sa Bible nga, eye has not seen, ears had not heard, mind has never comprehend about the things that God has prepared to those who love Him. Kalabot sa mga butang nga giandam sa Dios para niadtong nahigugma sa iya, wa pa makita sa mga mata, wa pa nadungog sa dalunggan, wa pa niabot sa una-una sa tao. Ana kadako ang gusto ni God nga imo ug ako nga maangkon sa kinabuhi. Muna, what I understand is that ang contentment wala na nagpasabot nga wala siya kanato tungod kay nagplano ta nga makakabot pagbag-ong mga butang. Kay kung makontinto na lang ta kutob sa atong gitan-aw nga atong nakabot na sa kinabuhi, mungutan ako, haom ba na siya sa plano sa Ginoo para sa imo? Kung ang langit taas, kay sa yuta inaana ka taas, ang huna-huna sa Ginoo, plano sa Ginoo para sa atoa. Muna nga, kanang atong huna-huna, kunuhay, kontinto na lang ta, brad, sis, gamay na kayo na siya kayo kumpara sa dakong plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Dako pa kayo ang plano sa Ginoo para sa ato. That's why, when we do our plan, one day, God will bring us to the real success, to the real prosperity in life. God will bring us to the real productivity in life. Dalong ta sa Ginoo. Kay dako kayo ang plano ni God, dako kayo ang tinguha ni God nga makabot nato sa kinabuhi. Dili lang inani. Dili ordinary lang ang plano ni God sa ato. Dako kayo. Muna nga, kung ako ga plano para mulambo pa, wala nagpasabot nga wala ko na kontinto. Kay para nako, akong kabuton ang tinguha sa Ginoo nga akong maangkon sa kinabuhi. Muna nga gaplano ko, step by step gaplano ko. Ngano? Kaya akong plano, akong ginasangat sa Ginoo, aron tultulan ko sa Ginoo, asa nga lakang ang akong buhaton, asa nga dalan ang akong subayon. Aron, ang Ginoo, muhatod ka na ko sa kalampusan. Kaya lagi, kung gaplano ko, wala nagpasabot nga gasalig ko sa kong kagalingon, wala nagpasabot nga kumpiyansa ko sa kong kagalingon, kundili, nagsalig ko sa Diyos nga nagplano og dagkong mga butang para sa akong kinabuhi ug sa imong kinabuhi. Hallelujah! That's why, what does it mean to be contented?
Does it mean that I should have my desires limited only to that which I already have? Or I should have my desires limited to that which God wants me to have? And God wants me to achieve. Listen, ang first nga statement reflects about laziness. Lazy people are contented with little things because they are lazy. They have a sluggard's philosophy. Pag naa na gani panalangin gamay, mangyugpos dayon. Hangtod mahurot ang panalangin gamay, unya hinahinay na po siya kabante. Pag nanay makaon, mangyugpos na po siya. Muna siya ang tapulan nga mentality. But people who make plan doesn't mean they are discontented. But they make plan because they believe that greater things are ahead. Better things are ahead. Amen? Amen. Hallelujah. So the first statement reflects about laziness, while the second statement shows dependence on the will of God. Amen. Pamilang pag-ayuan eh. Isuwat ning mayo. Kaya importante kayo ni. Plans that are within the will of God and are designed for the glory of God is pleasing to God. Timani na Timani, isulat pa kayo. Ang plano nga haom sa kababuton sa Ginoo, nga gitinguha para sa kahimayaan sa Ginoo, makalipay na sa Dios. Buti pa sabot ba? Kung ang imong plano in line sa kababuton sa Ginoo, kaya ang imong tinguha para mahimaya ang Ginoo sa imong plano, kana nga plano makalipay sa Ginoo. So, how can you and I make a meaningful plan for our lives? How to develop a plan that will get you and me from where we are today to where we believe God wants us to be. In our marriage, in our family, in our career, in our finances, in our spiritual life and ministry. Unsa pag-develop sa plano nga mohandos nato gikan sa atong kahimtang karon ug didto sa dapit nga gusto sa Ginoo nga atong makabot sa kinabuhi. Una, you need to know your purpose. Naisgutan na nato ni atong nangaging mga Domingo, pero importante nga balikon nako ni. Kung gusto ka maplastar imong plano, kinahanglan kabalo kag unsay tumong sa Ginoo sa imong kinabuhi. This is also an important question that each one of us must answer. What are you on earth for? Why do you exist? Muna yung pangutan na importante. Nganong nabuhi man ka? Nganong niya man ka sa kalibutan? And the answer is clear. We are here in this life. We exist in this life because we are a creation of God for God. Ako rin nag-share din eh. Gagihimo ta sa Ginoo para sa Ginoo. Muna atong purpose. Ikaw ako gibuhat sa Dios para sa iyang kahimayaan. Therefore, the very purpose why we are here on earth is for the glory of God. Your life's purpose, my life's purpose is to glorify God. God wants you and me to be a continuing part. God wants you and me to be a contributing part of His body, which is the church. Ngunay gusto sa Ginoo nga makatabang ka, makatampo ka sa simbahan. God wants you and me to be spiritually mature like Christ. God wants you and me
to minister the need in the world and the need in the body of Christ, which is the church. And God wants to bring the gospel of salvation to the world through you and me. Mao na ang tinguha sa Ginoo nga makahimaya sa Ginoo nga atong masabtan nga mao'y purpose sa atong kinabuhi. Ang pangutana, what are the things you are passionate about? Unsang mga butang nga kanang ganahan kay nimo buhaton sa imong kinabuhi. This life's purpose should be something that you and I need to be passionate about. Not the things that do not honor and do not glorify our God. So kung doon na may butang nga dapat atong kugihan og buhat, dili itong mga butang nga dili mo himaya sa Ginoo, kundi katong mga butang nga mohatod og himaya sa atong buhi nga Dios. Amen? So kung kana ang naa sa atong kasing-kasing, naa sa atong huna-huna, nga nasabtan natong ang purpose nga nung niata ning kinabuhi para mahimaya ang Dios, none. Let us be passionate about the things that honors God. Kugihan nato, taga natong panahon, ang mga butang makahimaya sa Ginoo. Muna mangutana ko sa iyong pagbalik, kana bang butang nga imong gibisihan? Kana bang butang nga imong gikugihan? Kana bang butang imong gikalingawan? Nakahimaya ba na sa Ginoo? Muna siyang pangutana. Ikaw rin mo tubag, ana. So in closing, allow me to close this series of study about the characteristics that makes a true leader by encouraging you and me to sit down and ask the Lord how you can plan your life according to His plan. Kung doon na sa kabutang na gusto na ko idasig sa imo as we close this series of study, lingkod, Brad. Lingkod. Unya, pangutan na ang Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton nga plano para sa akong kinabuhi, nga mohaom sa imong plano para sa akong kinabuhi. And always remember this. We can make our own plans, but the Lord gives the right answer. People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. Shalom, shalom, shalom to all of you. In Jesus' name, amen and amen.